Tung patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa matagal ng mga kanina. Sana karmahin siya. Sana lahat ng mga ginawa niya bumalik lahat sa kanila yun. Teka lang, Tita Lynette. Mami ko pa rin pinag-uusapan natin dito, ha? Narito na nga ang ating pag-aabangan ngayong Sabado sa Abot Kamay na Pangarap. Nagtulong-tulong na nga ang mga ito na hanapin itong si Moira at naghihiwalay at magkasama itong si Lynette at itong si Doc Lindon at itong si Annalyn at itong si RJ. At hindi naman sumama itong si Zoe dahil masama daw di umano ang kanyang pakiramdam. At dito nga na tinawagan ni Carlos Benitez itong si Zoe na wala na daw ang kanyang ina doon sa Nagoya doon sa Mount Fuji dahil nandyan na raw sa Nagoya Hotel. At dito naman na kinakabahan itong si Zoe dahil nandun din sila sa Nagoya Hotel kung saan ay nag-check-in sila doon. At dito nga na sinabi ni Carlos na hintayin na lamang ang tawag ni Moira. At dito rin maya-maya may tumawag kay Zoe at ito na nga ang kanyang ina. At ibinalita na napakaganda daw dito sa Japan at nagulat itong si Moira nang sabihin ni Zoe na nandito din siya sa Japan upang hanapin daw siya. At dito naman na nagsabi itong si Moira na magte-text daw siya upang makipagkita dito kay Zoe nang sa ganon ay makausap niyang kanyang anak. At dito naman na nagpatawag itong si RJ na mga kababayan at humingi nga ng tulong upang matulungan sila sa paghahanap nga dito ni Moira dahil hindi nga nila nakita doon sa Mount Fuji itong si Moira. At dito nga na nagpaalam itong si Zoe na mag-restroom dahil nag-chat na nga sa kanya itong si Moira na nasa may fountain nga daw siya. At maya-maya naman ay dumating din itong si Annalyn at hinanap si Zoe at itinuro naman ni RJ na nandun daw nag-restroom. At nang sinundan nga ni Annalyn ay napansin ni Annalyn na may kausap na isang babae itong si Zoe. Nakala ni Annalyn na baka si Moira daw ito. At dito naman na sinubukang mag-deny dito ni Zoe. At hanggang sa hindi nga nila ito na pansin itong si Moira. Samantala, tinatawagan naman ni Moira itong kanyang umayos ng mga papeles na madaliin. At hihintayin niya itong passport daw di umano ni Zoe. Dahil hindi papayag si Moira na hindi daw niya maisama sa pagtakas itong kanyang anak na si Zoe at gawin daw ang lahat. Subalit nagpupumilit naman itong si Zoe na hindi talaga sasama kay Moira dahil hindi niya kayang iwanan ang buhay niya doon sa Pilipinas at ang kanyang trabaho bilang doktor. At ito namang si Giselle nagtungo naman sa presinto upang kausapin itong si Dax at tanungin na kung bakit nasa Japan itong si Moira at tinanggi naman ni Dax na wala daw siyang alam doon. At ang natuklasan nga dito ni Giselle na inamin dito ni Dax na itong si Moira ang nag-utos dito kay Dax na pasukin nga itong bahay ni Doc Carlos at saktan itong si Lynette at nagulat itong si Giselle sa kanyang nalaman at pumunta siya ng Eastridge upang kausapin itong si Chang Susan at Diyosa na alam danon niya na si Moira din pala ang nag-utos na looban ang bahay ni Carlos. At dito naman na biglang dumating itong si Carlos at tinanong itong si Giselle na tama bang kanyang narinig na si Moira ang nag-utos na nakawan itong si Carlos at saktan si Lynette. At nagulat nga ng husto itong si Carlos sa kanyang mga nalaman na nagawa niyang tulungan itong si Moira sa kabila ng nagawa nito sa kanila ni Lynette. At dito nga nalaman ni Lynette ang ginawa ni Moira na siya ang nag-utos na pasukin ang bahay ni Carlos. Kaya nagalit si Lynette at pinagdarasal niya na sana raw ay lahat ng karma na ginawa ni Moira ay babalik sa kanya dahil patong-patong na nga ang kasamaan ni Moira. At dito naman ay hindi makatiis ito si Zoe na sumagot na mami niya pa rin daw ang kanilang pinag-uusapan. At dito rin na sumagot si Lynette na akala ba daw niya kaya siya sumama itong si Zoe sa Japan upang tulungan sila sa paghahanap kay Moira upang mahuli nga ito. At agad naman natahimik ang lahat. Kaya yan naman ang ating pagkatutukan bukas kung dito na nga ba mabibisto itong si Zoe sa kanyang pagsisinungaling na wala nga siyang alam dito sa mga sinasabi ni Lynette at Annalyn. Yan po at marami pong salamat sa inyong pananatiling panonood. Bye-bye! Paano magiging stable ang blood sugar level after 10 days? Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang method kung paano
mapapabilis na ma-stabilize ang blood sugar at maiwasan ang mga komplikasyon ng diabetes nang hindi kinakailangan ng maraming Western medicine o insulin injection. Ang Satoshi Diabetes Effervescent Tablet. Unang beses itong napamangha ako ng isang gamot na ligtas at mabilis na epekto. Nakakatulog na ako ng mahimbing sa gabi, di ba? Hindi na nakakaramdam ng pagod. Pagkatapos ng 20 araw, nawala na ang pamamanhid at sakit ng aking mga paa. Nakakatakbo na ako at nakakapag-exercise. Hindi na ako kinakapos sa paghinga. Patuloy lang ang sa paggamit ng Satoshi ng 2 tablet sa isang araw. Napaka-espesyal ng Satoshi para sa diabetic dahil ito ay nabubuo sa anyo ng mga effervescent tablet na sinamahan ng moderno at eksklusibong nanotechnology mula sa Japan. Ang teknolohiyang ito ay tumutulong sa mga sustansya na nakapaloob sa mga effervescent tablet na agad na nagbibigay sa atin ng napakabilis na resulta. Kaya, 10 araw lang makikita ang effect. Ang mga sintomas tulad ng doktorya, pagkapagod, pamamanhid sa mga paa, at mababang asukar sa dugo ay unting-unting babalik sa isang matatag na antas. Para sa mga pangmatagalang diabetes o kailangan mag-inject ng insulin araw-araw, kailangan mong kumuha ng 5 o higit pang mga kahon ng Satoshi at patuloy na uminom sa loob ng 2 hanggang 3 buwan makamit ang pinakamahusay na mga resulta. Pinapangako ko sa inyong lahat na pagkatapos ng 10 araw na paggamit nito, mawawala ang inyong nocturia at ang iyong pagod. Sa susunod na 20 days, mawawala ang pamamanhid sa mga kamay at paa. Pagkatapos ng 40 araw, ang inyong asukar sa dugo ay naging matatag sa 6 points at hindi ka na mag-aalala tungkol sa mga komplikasyon ng diabetes. Magtiwala kayo sa akin na regular na ginagamit ang Satoshi Effervescent Tablet na ito. Araw-araw ay tiyak na makakatulong sa iyo na patatagin ang iyong asukar sa dugo. Meron din ako magandang balita. May promo ang Satoshi. May 50% discount. Buy 2, get 1 free. Buy 3, get 2. Buy 4, get 3. Buy 5, get 5 free. Satoshi, #1 effervescent tablet in the Philippines.